Pagpalang araw, kaibigan. Ah, Nung minsan, sa national news, sa mga bali-balita, meron daw pong isang abogado na nag-file ng mandamus sa Korte Suprema sa dahilan yung impeachment na ginawa ng lower house o kongreso na isinampa nila sa Senado na ang Senado headed by Chis Escudero from Bicol, lagi niya sinasabi, recess na kami eh. Kaya sabi niya, paiba-iba siya ng statement eh. Sa pag-aksyon. Pero doon pala sa konstitusyon pala natin, meron akong naisulat dito. Tingnan ko lang po na ang sabi dito sa sandali. Ito po sa Tagalog. Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987. Nakita ko po ito sa YouTube sa mga news sa wikang Tagalog. Kited Pailon. You think about it. Kaya sinulat ko sa Tagalog. Artikulo 11 X1. Pananagutan ng mga pinunong pambayan. Section 3, close parenthesis 4. Kung ang isang pinanunumpahang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap ng isang tatluman lamang ng lahat ng mga kagawad ng kapulungan o 1/3. Yun ay dapat bumuho sa article of impeachment at dapat isunod kagad ang paglilitis ng Senado. Ang ginawa ng Senado, headed by Chis Escudero from Bicol, hindi niya po inaksyonan. Ang ginawa pa niya, itong mga kongresista, ang sabi niya, kayo may kasalanan. Nang dinala ninyo dito yan, tinanggap ng kanilang sekretaryo ng Senado, is tapos na rin kami, sabi niya. Kaya hindi na natalakay yan, sabi niya. Kaya naka-recess na kami. Ngayon, sabi niya sa mga iba't ibang paliwanag niya sa balita, sabi niya, una, June 2, tapos, after ng election, then after ng sona ng presidente, pabago-bago siya. And marami naman po nagsasalita, mga retiradong Chief Justice, mga gumawa ng konstitusyon noong 1987, kagaya ni Justice Ascuna. Pinaliwanag nila. Iisa lang ang paliwanag nila. Ang Senado walang dahilan para hindi niya umabante sa impeachment. Pero itong si Chis Escudero ng Bicol, naka-recess na kami. Puro siya recess. Hindi na pwedeng talakayin niya kasi ganito ganyan. Ibig sabihin, mas magaling pa pala siya sa mga gumawa ng batas. Kagaya ni Justice Ascuna. Isa sa pala sumulat ng konstitusyon ng ating bansa. Paano yung mga korting retiradong justice? Ibig sabihin, mas magaling pa siya
sa dami ng nagpapaliwanag ng mga abogado. Kaya meron pong isang abogado na nag-file ng mandamos sa Korte Suprema, ang layunin upang utusan ng Korte Suprema ang Senado na talakayin ng impeachment laban kay Sara Duterte ng Davao, anak naman ni Digong Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, kaya naman si in-impeach po ng pinatawag siya ng Senado at ng Kongreso sa investigasyon tungkol sa pera. Siyempre, pera ng taong bayan yon, hindi niya may paliwanag kung saan niya dinala yung pera. Ang pinadadala niya lang sa Quad Committee, yung kanyang mga sekretary, yung abogado niya, na sabi nga ni Tulfo, yung matandang Tulfo, parang meron silang affair. Aro, nung questionin na sila ng mga congressman, aro, kanda sakit daw sila. Sa kanilang hindi pagtatapat ng katotohanan, yung nangyari yan, hospital dito, hospital doon. Kaya, tuluyan nga pong inakyat yung impeachment. Sabi nga ni JP, ni Johnny Enrile ng Cagayan, hindi naman makukulong si Sara, sabi niya sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya, tatanggalin lang siya sa posisyon. Ang impeachment, pagtanggal, sabi niya, sa isang elected official. Ano po, kapag binoto siya ng 1/3 ng Senado to impeach kung sino man siya, basta impeachable siya. Sabi ni Juan Ponce Enrile, laban sa Iglesia ni Cristo, na itong mga Iglesia ni Cristo naman, nagrarally sila. Kanino sila kampi? Dutertes. Naturingan silang may reliyon. Ang kinakampihan nila, magnanakaw. Anong klaseng reliyon niya? Kaya tawag ko dyan, sa demonyo yan, antikristo yan. Kahit na i-share nyo sa kanila ito, mga antikristo yan. Yung iglesia tinayo ni Felix Manalong patay, na ngayon pinatatakbo ng kanyang apo, na si Eduardo B. Manalo, antikristo yan. Ba't hindi ko sinabi ng antikristo yan? Isipin nyo, si Kristo, ang tawag nila sa kanya, tao, hindi Diyos. Pero sa Biblia, sabi, Diyos si Jesus. Pero gumagamit silang Biblia. Nagrarally sila nung araw. Ngayon, iba na naman ang tunog ni Sabala, tagapagsalita ni Iglesia ni Manalo. Nakita ko kanina sa social media, iba ng tunog. Yun daw tinig ng taong bayan. Kasi napopulahan sila Naturingan silang religious organization, pero kinakampihan nila si Satanas. Si Sara Duterte, na alagad naman ni Satanas. Isipin nyo. Kaya ngayon, makakapaginig tayo. YouTube ba? YouTube. Hindi sa akin ang maririnig ninyong ito. Nagpapaliwanag lang siya. Kasi gusto nating malaman yung mandamos. Ito si Attorney Rene Bueno. Mandamos a legal action against the Senate inaction. Yung inaction, ibig sabihin, hindi gumagalaw si Ses Escudera ng Bicol. Kaya napilitan, nag-file po yung isang abogado, kung abogado ba yun, sinasabi, para pagalawin yung hindi gumagalaw. Alin yun? Yung Senado. Para malaman natin, once and for all. Kasi yung ginagasta ni Sara, ano sabi ng COA? 11 days. Milyon. Kada harap. Ilang milyon? 125 milyon ba yan? Basta milyon-milyon ang bilangan. In 11 days. Boom! Nawala yung pera.
Ngayon, nagsabit na resibo, puro mga fake na resibo na ayos sa COA para mapatunayan ng COA kasi siya po nagkukwenta ng pera ng taong bayan. Sa gobyerno yan yung COA. Ngayon, kumuha sila ng record ng PSA. Kung yung mga resibo ay taong buhay yan. Sabi ng PSA, wala nga sila. Wala silang record. Ano yun? Hindi sila talagang walang yahan na po, no? Ganyan na po, kagarapalang nakawan sa gobyerno. Itong administrasyon na karaan, at itong administrasyon ito, alos wala rin silang pinagkaiba. Si Bongbong, awak sa leeg ni Duterte siya, ni Digong. Pero mo tawag sa kanya, bangag. Hindi nga siya kumikibo. Oh. Kasi nga, awak sa liheg ni Digong Duterte si Marcos. Kaya hindi sila makagalaw. Ang mga Marcos. O pinagbanta pa ni Sara. Pag namatay ako, meron akong kinausap, sabi niya, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Lisa, patayin mo si Romualdez. Oh. Ngayon, ang tatay niya, nung minsan nagsalita naman si Digong, patayin yung mga senador para makapasok yung sa Senado yung mga senador ko. Oh. Tapos sabi nung abogado niya, sino? Si Payat? Si Butiking Pasay? Anong sabi niya? Nagbibiro daw. Narinig ni General Torre. Anong nagbibiro? Ayun, umaksyon ng General. Saludo po, Sir General. General Torre. Buti nandyan po kayo. Buti nandyan kayo. Hindi pumayag si General Torre. Umaksyon ka agad. Saludo po ako sa iyo, sir. Dalawang kamay, saludo ako sa iyo. Pagpatuloy mo, good job yan, sir. Okay, pakinggan muna natin to si Attorney Rene Bueno Mandamos. A legal action against Senate in action. O YouTube, hindi po sa akin ito nakikigamit lang po ako para lang maintindihan yung Mandamos. Sana, no copyright daw, no copyright. Medyo hating-gabi na kasi nung aking na-record itong topic na to tungkol sa Mandamos. So, in conclusion, yung term na shall forthwith proceed implies a ministerial duty on the part of the Senate. So the Supreme Court may issue the mandamus kasi nakalagay shall forthwith proceed. If it is shall forthwith proceed, ulitin ko, it implies the performance of a ministerial duty. So hindi discretionary to. So ibig sabihin, ang Senado ay hindi pwedeng magpakuyakoy at magpabanjing-banjing at maghintay ng 5 hanggang 6 na buwan upang simulan ang impeachment trial. So since this is a ministerial duty, the Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. So ulitin ko po, ang aking pong mga binanggit dito ay sarili kong legal na opinion at base po to sa mga librong binasa ko. Stock knowledge to na mga binasa kong libro sa Constitution. Kasi 2 libro ang binasa ko when I studied law. Unang-unang binasa ko, yung libro ni Justice Isagani Cruz, Supreme Court Justice yan. Yun yung nirecommend na libro sa amin when we were still studying law. So, the Constitutional Law 1, Constitutional Law 2 by Justice Isagani Cruz. And the other book na reference ko pagdating sa Constitution is the book of Father Joaquin Bernas of Ateneo Law School. So binabasa ko din yan kasi yung anak ko is also a lawyer who graduated from Ateneo Law School
aside from having a bachelor's degree in journalism from Ateneo Law School. She graduated cum laude. Hindi nga lang nag-top sa bar. So, yun ang reference ko kasi nakita ko yung mga libro niya. So, inulit kong basahin doon sa libro ni Joaquin Bernas. Si Joaquin Bernas si Father Joaquin Bernas is a constitutionalist and one of the framers of I think he is one of the framers of the 1987 Constitution, plus the fact na yung original na binasa kong libro na si Supreme Court Justice na si Isagani Cruz na ginagamit na reference ng maraming law school hanggang ngayon. So, sana po may natutunan kayo dito sa aking episode na to. So, ako po, in my own legal opinion, I believe that the Supreme Court will favor the petition filed by Attorney Catalino ba yun? No, Attorney Catalino na mag-issue ng mandamus order against the Senate of the Philippines so that this impeachment trial will proceed now, no, at mag-conduct na ang Senate and then convert itself as an impeachment court. Nung matapos na yan, kasi nagkakaroon ng political instability kapag biniti mo ng biniti yan. And also, it's unfair on the part of the Vice President Sara Duterte na inakusahan mo pagkatapos binitin mo ng 6 months. No, hindi mo mabigyan tuloy ng summons yan upang siya ay makasagot doon sa mga paratang laban sa kanya. So, it violates the principle of due process of law. So, dapat matuloy na yan, no? At nang matapos, kung walang kasalanan, acquit. Kung may kasalanan, convict. And then, prevent her from holding public office dito sa ating bansa. So, nandito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. So, narinig po natin, sinangayunan po ng Korte Suprema yung petition ni Atty. Catalino para gumalaw po yung ang alin daw? Yung Senado na pinamumunuan naman ni Tisa Escudero from Bicol. Tingnan natin ang susunod na kabanata. Kung gagalaw talagang ito si Escudero. Palagay ko magkakaproblema ito eh. Kasi kung Korte Suprema na naguhutos, ang pinakamataas na korte ng Pilipinas. Lahat ng kaso, dahan mo dito, dahan mo ron. Pero ang final, korte. Kaya yung mga pinaling kaso na inatulan ng Korte Suprema, pinali na po yun. Pwede ka naman mag-apila. Pero, lagi natin tatandaan, ang last say ay ang Korte Suprema. Mauutusan ka, hindi ka utusan, basta siyang masusunod. Kahit presidente ka pa. Kahit anong posisyon mo pa. Pag nagsalita ang Korte Suprema, kahit presidente ka pa, susunod ka. Igagalang mo yun kasi ayas court na nga po yun sa ating bansa. Kaya good job din po, Atty. Catalino. Kung sino man kayo, hindi ko kayo kilala. Binanggit lang ang pangalan nyo ni Atty. Rene Bueno. Okay. Maliwanag po, Mga yung si Father Bernas po yung constitutionalist yun. Binabasa niya pala yung mga, tsaka yung Chief Justice ng dati, si Isagani Cruz, sabi niya, binabasa niya yung mga sulat nila. Kaya in my opinion, sabi ni Atty. Rene Bueno, abante, Senado. Maliwanag, sabi niya, kung walang kasalanan, hindi. Kung may kasalanan, sabi niya, remove.
Yan ang sabi ni Henry Lee sa Iglesia ni Cristo. Itatanggalin lang siya, hindi naman siya ikukulong, sabi niya. Kaya yung mga antikristo ngayon, bago nang tunog sa kanila ngayon. Okay? Saka na natin po tapikin niya. Hanggang dito na lamang po video natin. No? Sana meron po tayong natututunan tayong mga taong bayan. Pilipino tayo, karapatan nating malaman na totoo. Saan po dinadala yung ating pera? Perang taong bayan po, yung winaldas. Winaldas ng as. Oh. Winaldas ng as. Okay? Like. Share na share. Kayo mga na-share naman, mag-share kayo sa iba. I-share nyo sa Iglesia ni Cristo ito. Malay nyo. Magliwanag sa kanila ang liwanag ng Diyos. Kasi nasa ilalim sila ng kadiliman ni Satanas. Ang Iglesia ni Cristo na tayo ni Piumao Felix Manan. Isagon. Okay? Hanggang dito na lamang po. Nawadat na kayo ng ating munting video na sa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye!